mga kaamiga, isa ka ba sa nangangarap na yumaman sa negosyo pero hindi mo alam kung paano magsisimula? O baka naman may negosyo ka na pero hindi mo pa rin maramdaman ang tunay na kita? Kung oo ang sagot mo, siguradong para sa iyo ang video na ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sekreto ng mga matagumpay na negosyante at kung paano mo ito magagamit para yumaman. Ready ka na ba? Tara na't alamin ang sekreto ng tagumpay. Tamang mindset. Bago ka pa man magsimula sa negosyo, kailangang malinaw sa iyo ang mindset na dapat mong taglayin. Ang yaman sa negosyo ay hindi instant at hindi rin ito para sa mahihina ang loob. Kailangan mong pagdaanan ang hirap, sakripisyo at trial and error. Ang mga matagumpay na negosyante tulad ni Henry C., Tony Tan Cakchong at Manny Villar ay nagsimula rin sa maliit pero hindi sila sumuko. Tips: magkaroon ng growth mindset, dapat handa kang matuto at mag-adjust. Huwag matakot sa pagkabigo, ito ay bahagi ng proseso. Magkaroon ng malinaw na layunin at disiplina. Pagpili ng tamang negosyo. Isa sa pinakamahalagang hakbang para yumaman sa negosyo ay ang pagpili ng tamang business na babagay sa iyo at sa merkado. Hindi lahat ng trending na negosyo ay kikita sa iyo. Kailangan mo ng tamang research. Ano ang dapat mong i-consider? Passion mo ba ito? Mas madali kang magpapatuloy kung mahal mo ang ginagawa mo. Malakas ba ang demand? Huwag magbukas ng negosyo na walang market. Scalability o paglago. Dapat may potential itong lumaki sa hinaharap. Halimbawa, kung mahilig ka sa pagkain, pwede kang magsimula ng food business tulad ng online food delivery, food stall o franchising. Kung tech-savvy ka naman, bakit hindi subukan ang e-commerce o digital marketing agency? May negosyo ka na, pero paano mo ito palalakihin? Dito papasok ang tamang diskarte. Ilang proven strategies para mas mapalago ang negosyo. Mag-focus sa quality at customer service. Ang satisfied na customers ay nagbabalik at nagre-refer ng iba. Magkaroon ng online presence. Ngayon, kung wala ka sa social media o online selling platforms, ang dami mong nasasayang na customers. Gamitin ang power ng branding. Dapat tandaan ng tao ang negosyo mo. Invest sa marketing. Facebook ads, TikTok marketing at SEO ay mga mabisang paraan para mas makilala ang negosyo mo. Huwag matakot mag-expand. Magdagdag ng produkto, serbisyo o branches kung kinakailangan. Halimbawa, kung sari-sari store owner ka, bakit hindi subukan magdagdag ng e-loading business o bills payment services para mas maraming tao ang pumunta sa tindahan mo? Paggamit ng tamang financial strategy. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga negosyante ay ang hindi maayos na paghawak ng pera. Kung gusto mong yumaman sa negosyo, dapat mong matutunang i-manage ng tama ang iyong kita. Paano i-manage ang kita sa negosyo? Huwag gastusin agad ang kinita. I-reinvest ang pera para mas lumaki ang negosyo. Magtabi ng emergency fund para sa biglaang gastusin. Gamitin ang power ng compounding growth. Mag-invest sa ibang income-generating assets. Alamin ang tamang presyo at costing. Maraming nalulugi dahil mali ang presyong sinisingil nila. Alalahanin natin ang kasabihang, hindi mo kailangang kumita ng malaki. Kailangan mo lang matutong humawak ng pera. Kahit malaki ang kita mo, kung hindi ka marunong mag-manage, mabilis lang itong mawawala. Pagkakaroon ng tamang network at mentorship. Hindi ka yayaman mag-isa. Kailangan mong palibutan ang sarili mo ng tamang tao, mga mentors, business partners at suppliers na makakatulong sa negosyo mo. Bakit mahalaga ang networking? Makakakuha ka ng insights mula sa mas may experience. Mas madali kang makakahanap ng opportunities. Makakahanap ka ng potential investors at collaborators. Kaya naman, sumali sa business seminars, join Facebook groups, at makipag-connect sa ibang entrepreneurs. The more you expand your network, the more opportunities will come your way. Bago natin tapusin ang episode na ito,
Pag-usapan natin ang mga mistakes na madalas gawin ng mga negosyante at paano ito maiiwasan. Walang malinaw na plano. Dapat may business plan at goal ka. Masyadong takot mag-risk. Ang negosyo ay may kasamang risk, pero dapat calculated ito. Masyadong focus sa kita agad. Ang yaman ay hindi instant. Kailangan ng patience. Hindi nag-e-invest sa learning. Ang mundo ng negosyo ay mabilis magbago, kaya dapat updated ka palagi. At diyan nagtatapos ang ating episode. Tandaan, ang pagyaman sa negosyo ay hindi overnight success. Kailangan ng tamang mindset, diskarte at financial management para makamit ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel na Payong Amiga para sa mas marami pang negosyo at ipon tip.